How to become successful in life. Unsaon gayud nga mahimong magmalampuson ining kinabuhia. Magmalampuson diya sa atong mga trabaho, sa atong business, sa atong karir, o sa kinatibukan mahimong makaangkon sa abundansya nga kinabuhi. Daghan na gyud kita nabasahan nga mga libro, books, mahitungod unsaon nga mahimo gyud magmalampuson. Daghay mga steps or keys how to achieve success. Munang naay gitawag nga worldly principles of success ug naa poy biblical principles of success. Nining taknaa, tanaw nato unsa ang biblical nga prinsipyo mahitungod sa kalampusan. Unsaon mahimog magmalampuson base sa pulong sa Dios. Adto kita diha sa istorya sa Luke 5:1-8. Kung basahon, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at the water edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the net for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Dinhi, tanaw nato ang unom ka prinsipyo unsaon mahimog magmalampuson sa kinabuhi. Una, allow Jesus to take control. Tugutan nga si Jesus ang magkontrolar sa atong mga pagabuhaton. Sa verse 3, tanaw nimo diha nga he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put a little from shore. Si Jesus nisaka sa baruto ni Simon og gisugo si Simon nga put out a little from the shore. Dinhi si Jesus nagkumanda. Dinhi si Jesus siya na ang nagmando kang Pedro. Kung balik ko nato ug tanaw nato ang istorya, sila naghugas na sa ilang pukot tungod kay nanagat sila for the whole night, wala sila kuha. They caught nothing. Nganong wala man sila kuha the whole night? Unsay rason sa ilahang failure? Kung tanaon nimo sa kinabuhi na ni Pedro, naa tanan ang gamit nila. Maayo ang ilang boat, naa sila abilidad, mga professional ni nga fishermen tungod kay dugay na sila nanagat niya ng lugara, taas na kay ilang eksperyensya, kahibaw na sila sa mga teknik, pero unsa man ni higayon na nga man sila kuha tibok gabi. Unsa hinungdan? Because they faced on their own without Jesus. Wala si Jesus sa ilang baruto. Ilahatong kaugalingon, their own will and their own plan. Ilahatong plano ug ilahang kaugalingong kaubuton. Mao nang maningkamot sa kaugalingon nga tinguha, short gyud ug mopalo gyud ang failure. Remember the limitation of human efforts and plans. Naagi limitado ang tao. Naay mga butang nga beyond our capacity or control, sama sa kinaiyahan, sa weather, sa panahon. Ano na ingon malas, buinas, dili man nato na control. Unang ingon diha sa John 15:5, "I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." Wa gid tay mahimo kung wala si Jesus sa atong kinabuhi. Apart from me, you can do nothing. Sama sa sanga nga kumubuwag siya sa punuan, malaya gid siya ug wa gid siya mahimo nga bunga. Pero kung naa si Jesus, kini pong Philippians 4:13 nga nagaingon, "I can do everything through him who gives me strength." Through him, meaning pinaagi kang Jesus nga maghatag kanako og kusog. Pakya sila kay wala si Jesus sa ilahang boat, pasabot. Dili si Jesus ang nagkontrol sa ilang kinabuhi, sila lang ang naningkamot, way labot si Jesus, ilahang plano. Una ingon diya sa Proverbs 16:3, "Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed." Ingon po diya sa Proverbs 3:5 ug 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him,
and He will make your path straight. Ngunang kung wala si Jesus sa atong kinabuhi ug di nato siya tugutan nga mo'y magmando ug maghimog plano, ato-ato lang plano mapakyas gyud kini. Failure gyud ang abutanan nato. Ngunang tugutan nato si Jesus nga magdumala ug siya ang magmando ug siya ang magkontrol. Dili ato ang plan. Dili ta magsalig sa atong kaugalingong abilidad, kaugalingon nga salabutan, kundi ingon diha sa Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge Him. Tanan natong plano, kumitar nato sa Ginoo ug kini magmalampuson. Ngunang kung wala pa si Jesus sa imong kinabuhi, wala pa sa sabot, labi na sa uban nga wala pa gyud naka-receive kang Jesus Christ sa ilang kinabuhi, kinahanglan gyud nga atong dawaton si Kristo ug tugutan nato nga maghari sa atong kinabuhi. Allow Jesus to take the wheel of your life, to take charge aron kita makaangkon og kalampusan. Mo nang una, ikaduha nga prinsipyo nga makaangkon ta og kalampusan pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ingon diha, be willing to take risk. Sa verse 4, ingon diha, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water. Pag human ni Isus saka sa bangka ni Simon Pedro, nag-preach sa siya. Pag human niya preach, kung kinamay mga tao sa baybayon, giingnan niya si Pedro, put out into deep water. Put pasabot ingon siya nga, palawod gamay Pedro. Nganong gidala man ni Jesus sila Pedro didto sa deep water? Nganong mangyod nga gusto ta og shallow water? Tungod kay kung diha gud sa mabaw nga tubig, unang ganahan ta tungod kay komportable diha, dali ra ta managat, di kay di man lalom nya safety, wala ta mahadlok kay di man lalom unya familiar kaayo kanang familiar nga lugar. Kung adto ta sa lalom, scary pa nga place, wa ta kahibalo unsay naa diha, wa pa na ma-explore unya uncomfortable ta kay kuyaw ang lalom. Ang deep water dinhi nagkulagway sa mga risgo ug mga challenges, sa mga problema, sa mga kalisdanan. Mao nang kini mga kalisdanan, kini mga challenges sa kinabuhi, part kini sa pagkabot sa kalampusan. Si Jesus wala niya makabot ang korona kung wala siya moagig cross. Mao nang ang cross essential kayo. Ang kalisod sa kinabuhi, kini mga risgo, kabahin ni og kinahanglan kini sa atong journey sa pagkabot sa kalampusan. Tungod kay dinhi man ma-build up ang atong karakter. Dinhi man ta ma-practice ug mutubo ang atong pagtuo kung dinhi sa kalisod ug mga problema. Mao nang sa laktod nga pagkasulti si Jesus dalhon ta dito sa mga problema o kita willing to face problems and pain. Mao nang giawha kita ni Kristo nga step out from your comfort zone. Gawas sa imong hayahay nga lugar o atubang sa mga problema. Kay diha ang dalan paingon sa kalampusan. Kay dinha kita makaangkon og lig-on nga pagtuo. So be willing to live from your comfort zone. Be willing to take risk. Ika-tulo nga sikreto sa kalampusan. Trust Jesus' word even if it doesn't make sense. Obey sa pulong ni Kristo or pulong sa Ginoo. Bisan pag lisod kaayo gayod sabton. In verse 4, ingon diha, when he had finished speaking, he said to Simon, kato yung ganiha, put out into deep water, o kini ang command niya, and let down the nets for a catch. Itaktak ang pukot, Pedro. Dinhi makita nimo nga si Jesus nagtudlo kang Simon. Asa mangisda, kanus ang mangisda ug unsaon pagpangisda. Kini nga command ni Jesus nga let down the net, itaktak ang pukot. Dili man immoral nga command, pero dili practical. Mura ingon nonsense ni nga command. Ngano? Para ila Pedro, nonsense ni nga command ni Jesus. Una, nganong mudawat man sila advice sa usa ka karpintero. Karpintero man si Jesus, anak man siya ni Joseph. Wa man siya kabang kaagan sa pagpangisda. Samantala sila nagdako diha sa Lake of Galilee, mangingisda na sila daan, espiritu na sila. Kahibaw na sila sa panahon, asa sila mutaktak og pukot, kanusa sila muktaktak og pukot, ug unsaon pagdakop sa isda. Kahibaw sila. Ngunang nakita nimo lisod kay sa ilaha mutuman ana nga sugo tungod kay labi na sa panahon nga diin adlaw naman to. Tibok gabi sila way kuha, pagkabuntag nang hinlo na lang sila sa ilahang pukot, wa sila kuha. Itaktak nila ang pukot, wa man gani isda sa gabi nga di maklarong isda, samot nagkakaron nga adlaw nga maklaro ang isda. Lisod sa ilaha ituman ana nga sugo ni Jesus tungod kay nonsense. Pero ingon diha, because you say so, Lord. Kay ingon man ka, itaktak nila ang pukot. Muna ingon diha, obey whatever Jesus tells you to do. Do what Jesus asks. Munang sa dihang sila mituman gayud. Og makita nimo ang sitwasyon, asa silang taktak og pukot didto ra gihapon. The same lake sa Galilee, the same boat ang ilang giyos, the same nets, pero ang nakalahi lang kay naminaw sila sa command ni Jesus. Command ni Jesus ni dili ilang kaugalingong kabubuton. Munang ingon diha nga trust His wisdom. Bisag sa mga panahon nga di ka kasabot usahay,
sa iyahang mga kuman. Isaiah 55:9 ingon diha, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Di kita katungkad unsay plano sa Ginoo, unsay iyahang mga ginahuna. Sa Biblia makita nimo nga example niini mao si Abraham. Siya gisugo sa Ginoo nga i-offer ang iyang anak nga si Isaac. Nonsense. Tungod kay isang anak niya si Isaac nga gipangayo niya o gihatag kana sa Ginoo, gasa sa Ginoo unya i-offer na noon, lisod sabton. Pero si Abraham wala nagmurmur, wala nagcomplain, obey lang gid niya unsay giingon sa Ginoo. Mo nang daghay mga kuman sa Bible nga tanaw nato nonsense. Love your enemies, murag lisod, nonsense. Pero ingon sa John 14:15, if you love me, you will obey my commandment. Mo nang ang kanang pag-obey sa commandments, pag-obey sa command sa Ginoo, paingon kayo sa panalangin. Sa Old Testament, kadaghan gyud na gi-remind sa Ginoo ang mga Israelites nga ang obedience will lead to blessing. Deuteronomy 11:26-28 ingon diha, see, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. Mo nang ang pag-obey gayud paingon gud sa panalangin. So obedience paingon gayud sa kalampusan. Bisan pag wa ta kasabot sa plano sa Ginoo, pero kita ni salig lamang sa iyahang gugma kanat. Sunod nga steps o susi paingon sa kalampusan according to the Bible. Ikaapat is persevere even in disappointment and fatigue. Padayon gayud no, dili mo give up bisag na mga disappointment og mga kakapoy na. Sa verse 5, ingon diha, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Gikapoy na gid sila Pedro, whole night sila nagatway kuha. Nya nang hinlo na kapoy pod mang hinlo, nya itaktak na pud ang pukot. Nya kahibaw sila nga agyapoy makuha. Pero wag sila mo give up bisag makita ni mga frustrated sila. Ang pulong sa Ginoo maghatag kanatog encouragement. Mo na ingon diha nga because you say so, kay ko man nagsulti Jesus, among itaktak ang pukot. The word of God, ang pulong gid sa Ginoo, mao ang source sa encouragement sa kinabuhi. Diha sa Psalm 19:7-8, ingon diha, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Munang sa atong mga discouragement sa kinabuhi, ang sekreto mo ang pulong sa Ginoo. Maghatag ka natong encouragement. No resist the soul, siya makalig-on nga dili ta mo give up. Ikalima nga sekreto sa kalampusan according sa Biblia. Remember, God can give us more than we have ever asked or imagined. Masyak na lang ta. Kinahanglan kita hinumdumon nato nga ang Ginoo mohatag sobra gina. In verse 6, ingon diha, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Sa dihang ituman sila, gitaktak nila ang pukot, katingalahan gyud nga nagpiting daghan ng isda, nga ang ilahang pukot halos magisi na. Ang Ginoo gayud sobra, beyond our expectation. In Ephesians 3:20 ingon diha, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Immeasurably more than we ask or imagine ang iyahang ihatag. Mao nang ang Ginoo gayod, malipayon siya nga muhatag og sorpresa. In 1 Corinthians 2:9 ingon diha, however as it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. When you obey God, sobra gyud ang panalangin. Net ma-break, ang needs ma-meet, ang minds ma-blown, matingala na lang gyud ta. And last nga sekreto sa kalampusan according sa Biblia, ingon diha, be humble in your success. In verse 8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. Diha makita nimo nga sa pagkita ni Peter daghan nag isda, ningon din siya, Lord, go away from me, I am a sinful man. Nakita ni Pedro ang iyang kaugalingon ug nakita niya unsa ang Ginoo, unsa si Jesus. God is so holy, so loving, so gracious, unya siya makasasala. Mo nang ang panalangin kasagaran sa mga tao gyud mahimong garbuso,
daghan pag moasinso na daghan nagkwarta di na kaila og mapasigarbuho na. Pero dinhi dapat nga ang panalangin mo'y makapaubos kanimo. The goodness of God should lead us to repentance, para kang Pedro, nga makita niya nga pagkita niya sa panalangin di siya ngayan ni ana repentant heart kanang naagyod ang kasing-kasing nga nagpaubos nga di angayan ni ana mabutanga. Romans 2:4 ingon diha, or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? Ang kindness sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo dili noon makapahimo ka natong garbuso, musikat no, kun dili pahimo ko natong mapaubsanon. Repentant nga mailan sa katawhan na kita walaing wala gayon. It is God nga mag-glorified. Unang kung kita mapasigarbuhon, we are robbing the glory nga para lang yun sa Ginoo. Ang glory sa Ginoo lamang gayon. Kung ikaw mo claim ug moangkon ni ana gikawat nimo ang himaya nga para ra gyud tanan sa Ginoo. Una ingon diha sa John 3:30, He must increase, I must decrease. Ang Dios musikat, ikaw mumubo. Mao na humble in your success. Mao kini ang unom ka sekreto sa kalampusan. Nga kung kini ato lamang subayon, makaangkon gid kita sa kalampusan sa kinabuhi. Dalaygon ng Ginoo sa iyang mga pulong.